Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga nakikinig at nanonood nitong 7-minute prayer devotion ng IBC Naga. Ang ating pong text ngayon ay makukuha sa John chapter 3 verse 16. Sa wikang Tagalog, ang sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga, ikaw po ang siyang kumilos at ang iyong banal na espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang nabasa po natin ay ang palasak or memorize na natin, sanay na tayo, sapagkat ito po ang central na mensahe o pinakagitnang mensahe ng salita ng Diyos. Walang iba po ang pag-ibig ng ating Diyos. Ngayon po ay nais ko pong ihatid sa inyo, ayon po dito sa Juan 3:16, ang pinakadakilang pag-ibig. Ano nga ba ang pinakadakilang pag-ibig? Dito po makikita natin sa verse 1 or sa verse 16 sa unang bahagi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Una po makikita natin ang pinanggalingan ng pag-ibig. Saan po ba galing itong pinakadakilang pag-ibig? Kanino po ba ito makukuha? Sino po ba ang may kakayahang magbigay ng pinakadakilang pag-ibig? Ang sabi po dito, Diyos. Gayon na lamang. Ibig sabihin ng gayon na lamang, hindi natin masukat, hindi natin maarok, hindi natin maunawaan. Anong klase ba, gaano ba tayo inibig ng Diyos na maibigay niya ang kanyang bugtong na anak? Sabi nga po dito, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, matindi po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak. Sabi po dito, una, ang pinanggalingan ng pag-ibig. Ito po ay galing sa Diyos. Number 2, ang kadahilanan ng pag-ibig. Bakit nga ba kailangan natin itong pinakadakilang pag-ibig? Bakit nga ba ibinigay ito ng Diyos? Ang sabi dito, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. So, ang dahilan po ng pag-ibig o kadahilanan, bakit ibinigay niya ang kanyang pag-ibig, ay ang sanlibutan. Ang sanlibutan po, tayo mga tao, tayo mga makasalanan, tayong mga mapupunta sa impyerno, mapapahamak sa impyerno dahil sa ating pagkakasala. Dahil sa ating hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, gayon na lamang, sabi diyan, gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang pinanggalingan ay ang Diyos, ang kadahilanan ay ang sanlibutan. Mga kapatid, hindi po natin mahanap ang pag-ibig sa iba, kundi sa Diyos lamang. At ang kadahilanan ay ang makasalanan. Number 3, ang katunayan ng pag-ibig. Ang sabi po dito, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sipin nyo yan. Paano po pinatunayan ng Diyos na iniibig niya tayo, na minamahal niya tayo, na gayon na lamang ang pag-ibig, ang pagsintan niya sa atin. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbigay niya, pagpadala niya ng kanyang kaisa-isa o ang kanyang bugtong na anak, na siyang hari sa langit, kasama niya sa langit. He's with Him. Sabi nga doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mga kapatid, ang Panginoon ay kasama ng ating Diyos Ama. Pero dahil po sa pag-ibig, dahil po sa sitwasyon ng makasalanan na mapupunta sa impyerno at walang pag-asa, hindi natin kayang tulungan ang ating sarili, ay pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ang katunayan ng pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Siya'y namatay doon sa krus.
Siya'y napako dahil sa ating mga kasalanan. Hindi niya kasalanan, bakit siya napako? Wala siyang kasalanan, bakit siya namatay? Siya po ay ibinigay niya ang kanyang buhay dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Katunayan ng pag-ibig. Number 4, ang tagatanggap ng pag-ibig. Mga kapatid, sino ang nangangailangan ng pag-ibig? Sino nangangailangan nitong pinakadakilang pag-ibig? Walang iba po, ang sabi dito, tayo na sumasampalataya. O sabi dito, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya. Alright? So yung sumasampalataya ang pwedeng makatanggap ng pag-ibig. Kailangan mong magsabi ng I do sa Panginoon. Kailangan mong sabihin na ako'y makasalanan. Ako'y humihingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Pinagsisisihan ko ang kasalanan na ito. At sumasampalataya ako sa iyo bilang sariling tagapagligtas. Yun lamang po ang panahon na matatanggap natin ang pag-ibig. At ang sabi po dito, ang resulta ng pag-ibig. Number 5. Ano ang kalalabasan ng pag-ibig? Ano ang resulta ng pag-ibig na ito na nagmumula sa Diyos? Itong pinakadakilang pag-ibig. Ang sabi po dito, ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po'y 2-in-1 na resulta. Una, hindi ka na mapapahamak. Pangalawa, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Hindi ka na mapapahamak sa impyerno na siyang dapat patunguhan ng isang makasalanan na katulad ko, katulad mo, katulad nating lahat. Lahat po tayo makasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, ang resulta nito ay hindi na tayo mapapahamak at tayo po ay mag-spend o mabubuhay ng walang katapusan o walang hanggang buhay. Sabi dito, buhay na walang hanggan. Eternal life na tinatawag. Ang resulta ng pag-ibig, hindi na tayo mapapahamak at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, mga kapatid, yung pinakadakilang pag-ibig, kung yan ay nasa iyo na, ay kailangan mo itong ibahagi. Kailangan mo itong ipaalam sa iba. Kailangan mo itong ibahagi sapagkat ang pinakadakilang pag-ibig ay hindi natin pwedeng suluhin. Kailangan natin itong ibalita sa iba. Kaya kung ikaw'y nakikinig, ikaw ay hindi pa ligtas, kilalanin mo ng Panginoon. Iniibig ka niya at siya'y namatay sa krus para sa iyong katubusan ng iyong kasalanan. At kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, kailangan mong ibahagi ito sa iba. Marami po ang hindi alam ang pinakadakilang pag-ibig na ito na nanggagaling sa ating Diyos. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa pagpapaalala sa amin kung gaano mo kami minahal, kung gaano mo kami inibig. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa aming Panginoong Hesus na namatay sa krus para tubusin kami sa aming pagkakasala. Ang dalangin po namin ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Kami po salamat. Magandang umaga po muli sa inyong lahat.